Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong balita ng GMA News 24 Oras. Update report nila tungkol sa napabalitang nahuli si Saldico doon sa Czech Republic. At ito, magandang ginawa ng GMA News dahil may reporter sila mismo na nag-check, nagkakalap ng impormasyon sa iba't ibang government agencies sa Czech Republic tungkol kay Saldico. Kailan walang klaro, walang impormasyon na tungkol sa kinaroroonan ni Saldico kung totoo ngang nahuli siya o hindi. Pakinggan natin ang balita. Pa rin ang pagkaka-aresto kay Saldico. Kumuha tayo ng latest sa mismong bansa kung saan siya nahuli. Live po mula sa Prague, Czech Republic. Makakapiling natin si GMA News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy, nag-release na ba ng official statement ang mga otoridad dyan sa Czech Republic? O mayroon na bang kumpirmasyon mula sa kanilang bansa hinggil sa pagkaka-aresto kay Saldico? Emil, 1:37 na ng hapon dito sa Czech Republic at binabantayan natin yung mga tanggapan ng gobyerno tulad ng Foreign Police Inspectorate, Czech Police, pati yung Ministry of Interior. Kaugnay doon sa mga detalye sa sitwasyon ni dating Congressman Saldico. Doon sa request natin kahapon o hiling ng official statement doon sa Czech Ministry of Interior, sinabi nila sa akin kanina na tumawag tayo sa pulisya. Ginawa natin yan. At ang pulisya sinabi sa atin na hindi na sila magbibigay ng kahit na pang komento sa sitwasyon ito. Andy, kami uhaw na uhaw sa mga impormasyon. Pero meron ko bang balita kung saan mismo nakadetine etong siko at may kinatawan na ba na dumating mula sa kanyang kampo? Emil, nasa likuran natin ngayon ang Philippine Embassy dito sa Czech Republic at nakaantabay pa rin tayo doon sa mga impormasyon na kanilang ilalabas. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin silang detalye na ibinibigay sa atin kaugnay kung saan nakadetain o nakadetain itong si Saldico. Kaninang umaga pumunta tayo doon sa tanggapan ng Foreign Police, Foreign Inspectorate. Yan yung opisina kung saan dinadala pansamantala yung mga dayuhang nasa kustudiya ng pulisya. Pero ngayong araw, sarado yung panggapalawan. Andy, sa mga impormasyong nakararating dito sa Pilipinas, lumalabas na nahuli umano siko sa border ng Czech Republic at Germany. I-detalye mo nga sa amin, Kaya ko na kulang sa kaalaman ukol dyan sa prosesong kailangang pagdaanan ng mga tatawid sa border na ito, Andy. Emil, porous o maluwag ika nga, yung land borders ng Czech Republic doon sa mga karatig bansa tulad ng Germany, Austria at Poland. Sa kabila niyan, may fit yung border police doon sa mga papasok at lalabas ng iba't ibang bansa. Doon halimbawa sa mga pampasaherong bus, may mga tourist bus na magta-travel sa iba't ibang mga syudad. Tiyak na pinahihinto ng border police yung mga sasakyan yan para matingnan yung mga travel document tulad ng passport, residence permit, at visa ng mga pasahero. Doon naman sa mga pang-pribadong sasakyan na dumaraan doon sa mga checkpoint ay random check ang ginagawa ng border police. Ibig sabihin yan, pinahihinto at pinapupunta sa isang holding area yung mga sasakyan at para tanongin yung mga pasahero kung saan sila pupunta at para tingnan yung kanilang mga travel document. April 10 o itong nakarang linggo lamang, sinimulang ipatupad dito sa European Union yung tinatawag na entry-exit system. Yung sistema na yan ay ino-automate na yung pagkuha ng biometrics ng mga pasahero at ng mga turista na papasok at lalabas sa iba't ibang bansa dito sa European Union. Hello everyone, dahil sa nag-declare. Mga kapuso, Congress, Ayun. Medyo mas... ng pagkaka-aresto kay Saldico. Okay. So klaro wala pa ring impormasyon. But it does not mean na hindi nahuli si Saldico. Posibleng nahuli, kailang ayaw lang mag-release ang Czech government ng impormasyon. Kaya hindi pa natin ma-rule out o masabi na fake news nga yung pagkakahuli ni Saldico. 50-50 pa rin. Bakit kaya ayaw mag-release?
dahil ba sa alam na ng Czech government yung background ni Saldico na ano siya na involved sa flood control scam, o kaya ito, opinion ko na lang ito may magaling na abogado kaagad si Saldico na humawak sa kanya, at dahil sa maneuvering ng mga abogado, kaya ayun, na-hold ang informasyon tungkol sa kanya. So, hindi pa natin malaman. Again, maganda itong ginawa ng JME News na mayroon ng mismong reporter nila na nakabantay doon para sagap ng informasyon. But the fact na ang ating Philippine Embassy sa Prague, Czech, ay walang impormasyon, kaya nga nakakaduda. So again, ulitin ko, 50-50. Not sure kung nahuli siya o hindi, but posible pa rin nahuli. Connecting the dots, sinasabi ni Attorney Harry Roque na fake news yung balita. Dahil tinawagan niya ang immigration police at sinabi ng immigration police na wala daw sa kanila, walang naarestong Saldico. But again, hindi pa rin sigurado na fake news nga. Let's give another 1 week para magkaalaman kung totoong naaresto. Ako, ulitin ko, gusto ko sanang totoong naaresto na siya para mapauwi siya sa Pilipinas. Kaya lang, again, kahit totoo siyang naaresto, it will take a long time. Yung una, wala tayong extradition treaty with Czech Republic. So yun, mahirapan yun. Yung mga expert, sinasabi nila, maraming option si Saldico. Pwede siyang mag-apply kaagad ng asylum. Kasi, may pera siya, may basihan siya na ma-persecute siya sa Pilipinas dahil kinasuhan na siya dito. So, yun ang mga possibilities. Kaya, konting pasyensya na lang muna. Abangan natin ito hanggat makumpirma kung nahuli nga siya o hindi sa Czech Republic. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Ba pwede ngay bay. Oh, bay ta para. Salamat kay sir sa imong gihatag na nalangin. Sino bang? Oh. Ayro, salamat kaayo. Ginoo, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan ni. Kol nito tagid kayo kol imo nga to po. Nakatindog na kapato ko nagid ka og balay. Maayo nagid nga tanawon Muna ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya so nindot nagid kayo nga tanawon. Karong kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo nang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay nay nabagang kong sir nga di nagid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nay nabangan ko. Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon.
naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog kuan tabang. Oo, sige, salamat.